porke malayo kayo sa Mindanao. Ito po'y makasaysayang eleksyon. Si Attorney John Rex Laudiangco, makakasama natin, COMELEC spokesperson. Attorney, si Radyo Man Lourdes, good afternoon. Magandang hapon po, Mangrupo, at sa lahat po ng taga-subaybay ng RMN News Manila. Ilang tulog na lang, Attorney, BARM election na po. Nasaan na ho ang COMELEC sa paghahanda? Almost 100% na po tayo dahil patapos na rin po yung training ng ating mga electoral boards, yung mga teachers, at inaasahan na po natin na sunod-sunod na pong darating yung mga makina at iba pang kagamitan gaya ng balota dyan po sa mga lugar sa BARM itong buwan ng Agosto. Naipadala na po yung iba? Opo, lahat po sumulong na po, no? Na-i-cargo na po namin yan sa mga barko. So in transit na po sila at inaasahan po natin magsisidating na po dun sa aming mga hubs dyan po sa buong BARM. Attorney, sa panahon ngayon, and ine-expect natin may mga susunod pang masamang panahon, hindi ba ito tingin niyo makaka-apekto sa election? Maari po maka-apekto, kaya nga po ito masusi namin pinaghahandaan. Ng ilang buwan pa po ito mula nung lumabas yung ating Republic Act dyan po sa Bangsamoro, Republic Act 12317, ay inaaral na po namin yung mga voting centers na lugar kung saan nandun sa lugar na binabaha. Mayroon na po kaming survey, mga alternate voting centers na maaring lipatan. At sabi nga po namin, kung sakali talaga na magkakaroon ng malawakang pagbaha, pagbagyo, na hindi makakaboto ang ating mga kababayan, nasa kapangyarihan naman po ng COMELEC na isuspend pansamantala ang eleksyon. At pagkatapos po ng kalamidad na yan, within 30 days, ay maiset po namin. Nandun po yan sa Article 5 ng Omnibus Election Code. Attorney, kakaiba ang BARM election, no? Alam naman ho natin yon kapag pinag-uusapan safety and security. Ilan ho ang mga lugar na inilagay sa red level or status? Sa ngayon po ay nasa 27 po yung nalagay sa red. Pero ang kagandahan po dito, Ma'am Lourdes, kahit isa dyan sa mga lugar na yan, whether green, yellow, orange or red, wala naman po kaming naitala pa na election-related violence. Sumulong na po yung ating campaign period noong July 30 pa at sana po magtuloy-tuloy, makatapos at onwards, walang maganap na election-related violence or incident. Ulitin ko lang po, 27 municipalities po yung nailagay natin sa red. Hindi po ibig sabihin magulo dito. Kundi po ito paghahanda ng COMELEC dahil dati nang merong mga naganap dito. So in the meantime, ang policy ay ilagay muna sila sa red areas po. Ano ibig sabihin nun, Attorney? Ano yung pagbabago sa lugar na yon? Mas marami po ang ating component ng PNP at AFP doon sa mga lugar na nasa red areas. Nagbabago naman po ito. Maaring mabawasan. Kung sakali man, based on the latest assessment on the ground, pwede na namin i-downgrade. I-downgrade namin yan at ililipat po yung karagdagang forces doon sa lugar na mas nangangailangan. So, sa yung 27 na ito, hindi pa to final. Pwede pang mabago? Lagi pong magbabago. Every week po yung ating mga verification po dyan. So maari po talagang weekly ay naglalabas kami ng panibagong categorization po. Sa buong BARM, ano po yung pinaka-critical? Dyan po may lugar po dyan sa Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Dyan po yung medyo karamihan nung nailagay sa red category areas po. Magkaka-rival, magkaka-apelyedo ho ba yung magkakalaban dyan? Ganito po ang kategorya po niyan, Okay. Meron pong naganap dati, may historical incidents na ng election-related violence. At yun po, merong mga elements, criminal elements. At ikatlo, yung pong tinatawag natin na intense political rivalry. Pero nasa huli po yan. Kadalasan po talaga yung presence ng armed groups ang dahilan kung bakit nakalagay sa red category area po. Yung sa Maguindanao Massacre, wala po ba siya dito? Sa ngayon po, wala po, dahil maayos na po dun sa lugar kung saan nangyari yon. Nag-shift po kami dun sa mga lugar kung saan meron pong mga naganap dati, katulad po dun sa Dato Odin Sinsuat at iba pa. Diyan po yung kasi merong mga naganap, bago po man po tayo magkaroon ng election period, may mga naganap na incidents dyan, hindi man related sa halalan, ngunit dahil ito ay kagagawa ng armed groups, nilagay po namin sa red category area. Okay, ilan po ang mga kandidato kung meron lamang po kayong data, Attorney? Opo, na ang ating pong kandidato para sa kanilang tinatawag na party list o yung political party representatives, 13 grupo po yan. Para doon sa 6 na sectoral organizations na seats, ang maglalaban-laban po dyan ay halos nasa 26 at nasa 105 po yung total na maglalaban-laban naman para doon sa 32 district representatives po na nandoon sa kanila sa BARM. Attorney, nakarating ho ba sa inyo? Kasi may mga lumalabas na may mga ilan daw na pinupuntahan ng ilang grupo, tinatakot,
I don't know kung ito nakarating sa COMELEC. It's about election. Nagpapakilala lang sila yung grupo ni Congressman ganito at nananakot sa ilang grupo. Nako, sa ngayon po wala pang formal na report po kami natatanggap mula sa AFP at PNP. Kaya ano po, kami magtatanong po dito. Sana po kung meron pang ibang detalye, maaari pong maibigay sa akin out of the air para po mapa-verify natin. Okay. Attorney, eto po, ihahabol ko ho ito. Para ho sa inyo, magiging madali ba kung hindi mo na itutuloy ngayon yung Barangay at Sangguniang Kabataan election? Sa isang banda po ay hindi rin po dahil mataas na po ang level ng aming paghahanda at saka po hanggat maaari po sana ang policy po ng COMELEC ay mailayo ang anumang halalan doon sa 2028 national at local elections kasi po alam nyo naman po gaano katindi ang paghahanda dyan. Pero hanggang sa uli kinikilala po namin talaga nasa discretion, judgment at wisdom po ng Kongreso kung kailan talaga magkakaroon ng barangay at SK election. So yan po susunod kami sa kanila. Magkano ba yung budget dito, attorney? Parang parang baka next year iurong na naman. Ang budget po natin para sa DSKE ngayon ay nasa 19 billion, 8 billion na po yung nagastos namin at karamihan po dyan sa natitira ay naka-allocate na po, naka-earmark na po dun sa mga na-procure pa. Ang pinakamalaking bahagi po na hindi na lang nagagastos ay yung honoraria ng ating mga teachers. At ito rin po sinasabi namin dyan, Ma'am Lourdes. Kung ililipat po natin ang halalan sa ibang petsa, ano man ang kadahilanan, ginawang 5 years ang termino, iba pa, mauobliga po ang COMELEC na magbukas muli ng registration. At pag nag-register po muli tayo, dadami ang botante, dadami ang presinto, dadami ang teachers, ang balot at iba pa mga kailangan. Kaya po, kung sakali man, kami po ay hihingi ng karagdagang pondo dahil kukulangin na po yung natitirang pera sa amin pagka gano'n na nangyari. Yung naunang ginastos nyo, sorry attorney, babaliwala na yon? Hindi naman po. Dahil po yung mga na-procure na balota, kahit pa ang petsa na ni November 2, sa pamamagitan ng isang resolution po, magagamit pa rin natin yan. Hindi po first time na nangyari ito. May 3 beses na po na nangyari na nakapag-imprenta kami ng balota, nilipat yung petsa ng halalan, nagamit pa rin naman po natin. Yung iba po mga huli na namin pinoprocure tulad ng mga ballpen, thumbprint takers, yung maaring matuyo, hinuhuli po namin yan sa pag-procure po. Hindi naman po masasayang. Lahat ay magagamit natin. Nakakalungkot lang kasi parang every year, alam niyo, attorney, inuurong. Mahalaga pa ba yung barangay at sanggunian? Alam niyo po, napakahalaga po niyan, kasi kung matatandaan niyo po ang karanasan natin nung panahon ng pandemya, lahat halos ng serbisyo ng pamahalaan ay dinaan sa barangay. Kaya ganun ka-importante po talaga na makapili tayo ng mga tama at magagaling at mahuhusay na mamumuno sa ating barangay. Kaya lang, attorney, madadagdagan naman if ever, di ba? So, sukan-sukan na si barangay official, pero walang magagawa. Hindi ba pwedeng yung pagpapaliban, hindi mo na sila nakaupo? Ganito po, bagamat talagang may holdover po. Ito po ang sinasabi natin sa ating mga kababayan. Kung talaga pong hindi nakarapat-dapat, hindi na nagsisilbi, o kaya po gumagawa ng mali, una, pwedeng ihabla ng kaukulang kaso yung ating mga barangay officials. Ikalawa, manawagan po kayo ng recall. Whether ang termino nila ay 3 years, 4 years, or 5 years, pwede po tayong manawagan ng recall kaysa po nagdudusa tayo sa kawalang kwenta po ng mga nakaupo sa ating... Pwede pa lang i-recall ang barangay at SK officials? Pwede po dahil lahat po ng opisyal na napapailalim sa local government code ay maaring masampahan ng kaso ng recall. Basta po ang kanilang termino ay mahigit 1 taon pa bago magtapos. So pwede po sila magkaroon ng recall po. Attorney, maraming salamat. Kahit umuulan at walang pasok ay pinayagan niyo po kami makausap kayo. Thank you. Ingat po. Mabuhay kayo. Isang karangalan, mabuhay. God bless po, Ma'am Lord. DCXL Pulso